For this video mga ka-works, pag-usapan natin kung kailan tayo dapat mag-change oil dito sa Yamaha XXR 155 at kung anong dapat na langis na gagamitin natin dito kapag nagpapalit tayo ng langis dito sa Yamaha XXR 155. At ang motorsiklo na ito ay pag-aari po ng kaibigan natin na vlogger na si Boy Baldo. Shoutout po sa inyo. At titingnan natin dito sa kanyang panel board kung ilan na yung tinakbo ng kanyang motor dito. Titingnan natin yung kanyang odo. Yung tinakbo ng kanyang motor ay nasa 19,986 kilometers at mag-change oil siya every 2,500 kilometers yung change oil interval niya. At i-add lang natin dito sa 19,986 yung 2,500 bago tayo mag-change oil ulit kapag na-reach na yung kanyang tatakbuhin. Ngayon i-plusing lang natin 19,986 plus 2,500 kilometers equals 22,486 kilometers. Yan yung next change oil interval niya kapag na-reach na niya yung 22,486 kilometers. Pwede na siya mag-change oil ulit. At ngayon ito na yung kanyang oil capacity niya dito sa kanyang motor, 850 ml yung oil capacity niya dito sa kanyang motor. At yan yung ilalagay natin ngayon dito sa kanyang makina. At magpapalit rin tayo ng oil filter. At ito na yung langis na gagamitin natin, Yamalog ST Supreme. At napakaganda ng quality ng langis na ito, 10W40 at 1 liter po ito. At hindi po natin to mauubos dito sa kanyang makina kasi 850 ml lang yung kanyang oil capacity dito sa kanyang makina. At meron po siyang nakalagay na ME, ibig sabihin manual motorcycle. At yung kanyang viscosity ay 10W40. Ibig sabihin ng 10W40 kahit na malamig yung panahon, kunting anda lang yung makina, pwede na yung patakbuhin na yung inyong motor. Di tulad sa 20W40, medyo malapot siya, lalong-lalo na sa malamig na panahon. Kailangan nyo pang i-warm up para lumabnaw yung inyong langis. At yung quality niya dito, mayroong nakalagay na SL. Yan yung Japanese Standard Quality or JASO. Ibig sabihin, pasado po siya sa Japanese Standard Oil. Itong langis na ito, merong nakalagay na SL. At maganda ang quality nito kasi napakataas ng quality ng langis na ito. At ito na yung kanyang oil filter. Original po itong oil filter na binili ni Sir, pang Yamaha talaga. At magpapalit tayo ngayon ng bagong oil filter dito sa kanyang motor. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung posisyon ng kanyang drain plug. Nandito po siya sa ilalim mga ka-works. Ayan o, nandito po yung kanyang drain plug. 19mm yung socket wrench na gagamitin natin dyan. At saka malapit po siya dito sa kanyang muffler, yung kanyang drain plug. At ngayon simulan na natin mag-change oil. Ihanda na natin yung mga gagamitin natin na tools. At ito na yung socket wrench na gagamitin natin, 19mm yung socket wrench na ito. Ayan, ito yung gagamitin natin sa pagtanggal ng ating drain plug dito sa Yamaha XXR. At meron tayong plier dito, tsaka T-wrench na 8mm. Tapos ayan po, 8mm na T-wrench para dito sa kanyang tornilyo, at saka handle, ratchet handle po ito. At ngayon simulan na natin. Ilagay muna natin yung oil pan dito sa ilalim ng kanyang makina. At ngayon bubuksan na natin. Yung ikot natin dito dapat pakaliwa. Ayan po yung ikot kapag nagtatanggal tayo. Huwag nyong babaliktarin kasi para hindi siya ma-loose thread. Kasi yan yung dahilan kaya na loose thread yung inyong mga drain plug, kasi baliktad yung ikot. Imbis na paluwag, lalo pang inigpitan yung kanyang drain plug, kaya na loose thread at natatanggal yung kanyang thread, sumasama sa inyong drain plug. Lalo na kapag mainit pa yung inyong makina, madali lang yung ma-loose thread. At ito na, natanggal ko na yung drain plug niya at saka yung kanyang oil strainer dito. Ito po yung oil strainer at saka yung kanyang spring.
luwagan ko lang to ng konti itong kanyang oil gauge cap para mas bumilis yung daloy ng kanyang langis dito. At linisin natin itong kanyang oil strainer kasama na yung kanyang spring. Hipan lang natin. At tapos itong kanyang takip, itong drain plug, hipan lang natin ang hangin para matanggal yung kanyang mga excess oil, yung mga madumi na langis na dumikit. Ayan, malinis na siya yung kanyang drain plug. Tapos hipan rin natin itong kanyang makina para madrain lahat yung kanyang dumi dito. At ganito lang ang pagkabit ng oil strainer at saka drain plug. Ayan, yung spring nasa gitna at yung kanyang strainer nasa itaas. Sa pagkabit dito, para maiwasan na malustrid, ay kamayin lang muna natin bago natin gamitan ng socket wrench. At sa pagigpit ay kung hindi na siya maikot ay ibig sabihin maigpit na siya yung inyong drain plug. At ngayon magpapalit na tayo ng oil filter. Tatanggalin ko lang muna itong 3 tornilyo niya dito sa kanyang takip, dito sa kanyang oil filter, gamit ang 8mm na T-wrench. At ito na yung kanyang oil filter. Natanggal ko na itong lumang oil filter at ito na yung bagong oil filter. Ito yung ilalagay natin ngayon dito. Ayan, bagong bago, napakalinis pa. At dito meron siyang butas, dapat nakarap ito sa labas pag nagkakabit kayo ng oil filter. Kasi dito sa kanyang takip, itong nakausli dito, dito papasok yung butas ng oil filter, papasok dyan. Ayan, dito nyo siya ipapasok. At saka sa paglagay nitong takip, dapat i-align natin, kapain natin dito sa ilalim. Kapag hindi na siya matulis yung kanyang kanto dito sa ilalim ng kanyang takip, ibig sabihin naka-align na yung takip. Ayan, kapakapain lang natin dito sa ilalim. Kailangan smooth na yung, kailangan pantay yung takip niya dito sa kanyang makina. Malalaman natin na pantay na siya kasi hindi na siya matulis yung kanyang kanto dito sa kanyang takip. At ayan, pantay na siya, hindi na siya matulis yung kanyang kanto dito sa kanyang takip. Tapos na rin natin naigpitan yung 3 tornilyo. Double check na lang natin kapag hindi na maikot, ibig sabihin mahigpit na yung 3 tornilyo niya dito. At saka dito sa ilalim, itong takip niya, ayan, pantay na siya. Ngayon alam nyo na kung paano maglagay ng takip dito sa oil filter. Sa mga may-ari dyan na gustong mag DIY, alam nyo na kung paano mag change oil sa inyong motor, tulad nitong Yamaha XXR 155. At saka itong kanyang drain plug, i-double check ko na rin yung kanyang higpit. Okay na, mahigpit na yung drain plug. Yung lalagay na natin yung langis. 900 ml yung ilalagay ko dito kasi nagpalit ako ng oil filter. 850 ml yung oil capacity ng kanyang makina, pero lalagyan ko siya ng 900 ml para meron siyang allowance na 50 ml. Ayan, dinagdagan ko siya ng 50 ml itong langis niya dito, kaya lalagyan natin siya ng 900 ml kasi nagpapalit tayo ng oil filter at saka tinanggal natin yung takip at saka yung oil filter. Tsaka nauubos lahat yung langis dito sa kanyang makina, kaya kailangan nating dagdagan ng 50 ml. Mas mabuti na yung meron siyang allowance kaysa below the level yung oil o langis na dito sa kanyang makina. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto niyo na 850 ml lang yung ilalagay ninyo, kung susundin ninyo yung capacity ng inyong makina. At ito na, nailagay ko na yung 900 ml na langis dito sa kanyang makina. Ayan, dapat ang matira dito ay 100 ml lang. Dapat yung ititira natin ay nasa gitna nitong nakasulat na 200 ml. Ayan, yung may guhit dito sa gitna lang kasi 200 ml dito, kaya dito lang sa gitna yung ititira natin para 100 ml lang. Okay na mga kaworks, ngayon takpan na natin, ibalik na natin yung oil gauge cap. Tapos mamaya i-warm up natin, subukan nating paanda rin itong motorsiklo ni Sir Idol Boy Baldo. Shout out po sa inyo kaibigan. Ngayon higpitan natin ng mabuti, lagyan natin ng papel
para hindi magasgas yung kanyang oil gauge cap. Okay na, mahigpit na gamit yung plier at saka papel. At ngayon susubukan natin tong paanda rin. Ngayon i-on natin yung susian. Ayan. Tapos i-start natin para ma-warm up natin itong motor ni sir. Okay na-warm up na natin mga almost 1 minute. Okay na mga ka-works. Ride safe sa lahat. Maraming salamat po. Peace out.